Magandang araw po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po naman si Ricky Rivera. At ako ho, si Roy Cabonegro. At welcome po dito po sa aming weekly update ng currentph.com Public Agenda. Ang aming topic po ngayon, may kumakalat po na video galing sa Skiller Institute. Ito po ay isang foreign-funded think tank na nagsasabi na ang nuclear war daw is imminent. Imminent. Ano ba ibig sabihin? Nandiyan na, paparating na. Paparating daw ang Maaring hindi na maiwasan. ang nuclear war dahil sa West Philippine Sea. Okay, so talakayin natin kung totoo ito, hindi. Kasi alam niyo naman, pag pumunta kayo internet, dami-daming mga conspiracy theories dyan, eh. Di ba? Na may alien na sa Pilipinas, may Atlantis, yung mga ganun. Ito ba kasama dun sa sa mga ganyan, mito. Kumakalat to kasi yan dahil sa totoo, meron doon kasing eleksyon sa Amerika. Si Trump, alam niyo naman si Trump, Donald Trump. No? Saan bang ideological spectrum si Donald Trump? Republican na diba? ini-equate siya doon sa far-right. Far-right. Sa alt-right. Kasi yung mga supporter niya ay doon ang gagagaling. Oo. O at least yung very pronounced. Oo. May eleksyon doon kasi na November. Ano na ba ngayon? June. O mag-July. So malapit na ho yan. In fact, may debate nga ho sila ngayon ni Joe Biden, yung presidente ng ano. At ngayon, pinapakalat na yung mga ganyan tipong mga takot, mga banta na di umano magkakaroon na ng nuclear war. Ano ba ibig sabihin ng nuclear war? Nuclear war is the end of the world. End of the world, no? Kasi magpapalitan ng mga missile. Alam niyo naman, yung Estados Unidos, China, Russia, India, Israel, at nung iba pa pa, may mga nuclear arsenal na ho yan tinatawag. Kasi nung 1950s, 1960s, umuso ho yan Mutual, yung tinatawag mong deterrence. Yung security deterrence. Dahil ang akala ng mga realista na nag-aaral ng international relations, ang sabi nila, para maiwasan mong maatakihan ka, kailangan pakita ka ng konti. May kakayanan akong atakihin ka rin. Kaya, equal. O yung tinatawag na first strike policy, di ba? Yes. Kailangan meron ka rin ganun. Yes. At kailangan mag-stockpile ka ngayon ng mga missile. Kaya nung 50s, 60s, 70s, yun po yung ginawa ng mga estado, lalo na ng Russia at ng Amerika at ng China after 1980s. So, nag-stockpile sila ng mga nuclear. Saan na ngayon yung nuclear na yan kung hindi naman natin gagamitin? Nandyan lang, nag-aantay na pwedeng gamitin. At delikado kasi anytime pwedeng magka-aksidente, pwedeng nakawin ng iba. There are so many things na pwedeng mangyari. Correct. Ngayon, ang tanong, doon ba sa mga kumakalat doon ngayon? Kasi pinapakalat nga ng Skiller Institute sa pangunguna ni Stephen Ritter. Si Stephen Ritter, dating sundalo. Okay. Na parang naunsyami sa US government dahil hindi siya pinapunta ng Russia. Okay. Kinancel yung passport niya. So, any other. Parang, iba parang may iba siyang pananaw tungkol sa Amerika, doon sa bansa niya ngayon. So, sabi niya, sa mga Pilipino, sabi niya sa atin, doon sa video na yun, wag tayo pauto sa Amerika. Okay. Kasi ginagamit na tayo para magkaroon ng gera. Ang China daw, hindi makipag-gera. Pero tayo, dahil tayo mga kolonyal na talagang totoo naman daw na kolonyal daw tayo dati, dapat di daw tayo pauto. Ang tawag ata dyan yung proxy wars. Oo. In fact, ang sabi niya, grow up, mga Filipinos. Grow up daw. Dapat tayo mag-grow up na. So, ang tanong, yung bang nuclear one na yan, kayang i-instigate ng West Philippine Sea issue? Ikaw, sa tingin mo? Well, unang-una, karamihan ang nakikita mong strategic na issue dito sa West Philippine Sea. Bawa, yung sa Taiwan, no? Kung kukunin nila uli ang Taiwan. Di kaya para i-claim nila yung mga maliliit na isla na doon sa 1 line, 9, yung line na kanila sinasabi. 9-9. 9 line na kanila. Pag tiningnan mo yan, pwede naman siyang makuha through conventional warfare. Kasi unang-una, wala naman po tayong nuclear weapons tayo mismo. Hindi. Yung China ba kukunin niya magkakaroon ng nuclear war dahil sa Taipei? Sa Taiwan? Very unlikely. Kasi Bakit? pwede naman... National. Yung simpleng national lang.
Well, ito yung kababayan din nila, no? Kung kukuha ka ng bahay na kiniklaim mong bahay mo, susunugin mo ba yung bahay? Hindi, syempre. Yan nga yung kamag-anak mo, di ba? Yan nga yung mga kapatid mo. Kamag-anak mo, may mga family ties yan. Hindi nilang gagirahin. Siyempre, alam mong bombahin mo yun. Oo. Di ba? Maaari siguro yung mga conventional weapons nila, no? Pwede. Pwede nilang bombahin na ng konti, pero hindi masyado kasi syempre ayaw nilang masira yung industriya na gusto nilang ma-recover. Di ba? Recovery nga ang gusto nila dyan. Tama. So, it's very unlikely. Now, sa West Philippine Sea. Sa atin naman, sa Pilipinas palagay naman, mo, bobombay ng Pilipinas dahil nandun sa mga bato-batong isla-isla na yan? Kung wala tayong forward base dito, we're in to strike upon China. Hindi, bakit nga tayo bobombahin? Kung meron tayong mga forward bases that will allow another entity. Pwede, kasi magnet yun. Diba? Magnet pero gagamit pa sila ng nuclear missile para lang... Sobra-sobra yun. Kumbaga, hindi yun commensurate response. Tama. Palagay ko. Tama. Conventional warfare is probably most likely. Except kung ang pinag-uusapan natin ay nuclear submarines na nasa vicinity natin posing real threat sa China. That is another question. Ibig sabihin, para ma-take down mo ang nuclear submarine, kinakailangan mo nuclear missile? Well, wala pang ganyan sa naalam ko na kaya nilang i-take down ng isang kuan. But definitely. Malamang yan, ICBM lang yan, pero conventional. Pwede. Kasi kung nuclear yun, isipin mo naman yan. Di ba? Parang inappropriate response din. Well, what probably will happen is that kung may mga nuclear submarine na maaring mag-launch malapit sa ating lugar, launching upon China, that will trigger them to retaliate. Pero probably not to us. Pero doon sa mga ibang installation, nung bansa ako agree ako dyan eh. Pero gagamit ba sila ng nuclear missile? Against sa atin? Probably not. Not. Ikaw ama de pamilya. At meron kang mga sandatahan na mga baril sa bahay mo. Kailan mo na siya gagamitin? Pag ikaw na mismo ang buhay na ng pamilya mo. Precisely. Once they are attacked, or ina-attempt mo sila na i-occupy, posible. Pero even occupation, without really using... May historical, na ba, na sa Ukraine, gumamit ba sila ng nuclear? Hindi pa. Hindi sila nag-resort ng ganyan. Precisely. Hindi sila nag-resort ng ganyan. So yan, na yan? Modern war na yan. Right, hindi pa sila gumamit. Sa Middle East, gumamit ba ang Estados Unidos nung gumanti sila dahil sa 9/11? Sa Iran, Iraq, sa Middle East? At sa Afghanistan. Ikon lang naman, yung spent fuel lang naman ginamit nila. Nilagay nila sa mga kanyon ng kanilang tangke. Pero hindi sila gumamit ng nuclear. Hindi, pero pinapatay lang nila yung mga tao doon because of radiation ng mga naiwan nilang bomba. Ganun pa rin ang epekto. But smaller scale na pamamatay. Pero hindi yung large scale na bomba. Kasi iba ang nuclear. Yeah, iba yung large scale. Ang mangyayari kasi yan, kunyari, halimbawa, nakita yung China, gumamit sila ng nuclear missile. Itong buong area na to, halimbawa, Metro Manila, kung magkaroon ng dyan, automatic yan, radiated lahat yan. Oo, tama yan. So kung radiated lahat yan, paano ka mag-invade? Sa ganyang scale siguro, Ricky, dahil tayo naman mismo ay walang nuclear weapons, no? It's very unlikely that we would be a target. It's very unlikely. Okay. So, ang China, Amerika, halimbawa, kunyari, mag-aaway na sila. Yung China, sa tingin mo, magpapalagay ng intercontinental ballistic missile, may nuclear warhead, patungo sa mainland ng Estados Unidos, knowing for a fact na may Star Wars program ang Amerika? Ang siguro mas naging sagutin yan kung ano ba ang unang tama sa kanila. Kasi kung sila ang unang tinamaan. Oo. Kung sila ang unang tinamaan. Malamang yan. Di ba? Baka nga gumanti. Kung ma-force ang kanilang situation, they would probably attempt at least to do that. Mama, and if they become successful, then palitan na yan. So ibig sabihin, may contingent or may condition contingent to it. That's right. So gagamit ka na ng mga ganyan kung ikaw mismo, yung survival mo as a nation, as a state, is threatened. Well, that's the reason why nobody has used it since. Precisely. After nung Hiroshima. Kasi wala namang na-threaten ng ganon. So, halimbawa, nagkabungguan ngayon, Philippine Coast Guard, tapos Chinese Coast Guard, namatay ngayon yung, so happy na may Philippine Navy personnel na namatay ngayon. Namatay.
will it cause a nuclear war? Well, sorry if this may sound callous, But if you're talking about a few hundred and a few thousand people, frankly, it will not. Hindi, pero it will trigger yung MDT. Yes, the Mutual Defense Treaty. Okay. And when the US would be foolish enough to surface their submarines and fire, then we have a major problem. Ay, doon na papasok yung ano. Exactly. Kung gagawin ng Amerika yon. Exactly. Yan yung Pero sa sinasabi palagay ko, mo, gagawin ng Amerika yon. well, it will be very foolish for them to do Pag that. inatake ba nila ang China, ano mangyayari sa ekonomiya nila? Ibabagsak kasi nakatali yung ekonomiya nila sa China. Correct. Di ba? Correct. That's right. So, pag nagkaroon ng gulo dun sa area na yan, sino nga apektado niyan? Amerika din. Pero Pati ang Europe din pero at ang ang assumption China dyan, din. Ricky, kung logical mag-isip, what if nagkaroon ng aksidente? What if aksidente, nagkaroon ng flaw sa decision-making process? We are only humans. We Yung are nangyari prone to na yun sa human Cuban error. Missile Crisis. Exactly. Ang nag-resolve yun sa pagtatawagan. Kaya nga. Di ba? May mga extra Si effort. Khrushchev, pati si Kennedy, nagtawagan. Kasi kung tao sa tao ang Nagkaliwanagan. usapan, pwedeng pag-usapan. Correct. Pero there is still a possibility na maaring magkaroon ng error. And this time around, hindi marirecover yung error. Ay, iba na yun. Kaya nga. Pero may Iba ganung yun. possibility. Kasi ang subject natin ngayon is, sinasabi kasi na kapag pinagpatuloy natin yung ginagawa natin as a reaction to what China is doing, baka mag-provoke ng gera. Yun yung sinasabi ni Steve Ritter eh. Kaya ang gagawin daw natin is, wag na lang ano yan, makipag-usap na lang kayo. Kasi hindi naman kayo makakaano sa China eh. Well, Steve Ritter, hindi naman nung pinag-uusapan dito yung laki o maliit na bansa. Di ba? O hindi rin pinag-uusapan dito yung military capabilities. Ang pinag-uusapan nung kasi dyan sa West Philippine Sea is whether or not yung actions ng bawat bansa nakukonform sa international norms or standards. That's right, that's right. Yun yung talagang ano dyan eh. Kung nagko-conform. Base sa behavior ng China, sinasabi ng West na hindi sila sumusunod sa international norms. Pero ang tingin naman ng China nga, katulad ng papapaliwanag natin yung nakaraang episode, sila lang, ginagawa lang nila yung sa tingin nila, acts of sovereignty. Sa national interest nila. National interest. Kasi pag hindi nila gawin yung acts of sovereignty, ano ang mangyayari? Bababa yung trust and confidence ng mga tao sa kanila. Magkakaroon ng political instability sa kanila, mawawasak yung buong Chinese state. So, ganun yung tingin ng mga taga-CPC dito sa nangyayari. So, para maiwasan yun, mas maganda ho talaga na teka muna, by the way, balik tayo doon sa napaka-cryptic nung last episode na sinabi. Yung huli. Sino nakikinabang? Sinong nakikinabang? Sinong dinidepensahan? Kaninong interest? Kaninong interest? Ang tingin ko, nakikinabang dyan, sa ngayong mga usap-usap na ganyan, yung mga palpak nating officials de gobyerno, na hanggang ngayon, hindi na-solve yung mataas na inflation. Hindi na-solve yung kawalan ng... Isipin mo, 500,000 na naman ng mga bata, katulad ni Bubbles, ang papasok sa workforce. Tapos makikita na naman nila, wala na namang mga posisyon doon. Tapos marami na namang libo-libo na naman sa atin, mga disillusion, pupunta ng Canada, kung saan-saan, tapos mabibiktima ng human trafficking, etc. Marami na naman nung maghihirap, hindi nakakakain. Ngayon kasi, nakatuon tayo doon sa, nawalan ng daliri si Philippine Navy. Tama. Si ganito. Doon nakakonsentrate ang ating atensyon. Hindi na papag-usapan ngayon, teka muna, ano bang ginawa ni McCoy para mababa yung bigas? Meron. Sabi nila. May pambigas na ba si Bubbles? Meron na bang pang-aral si Bubbles? Hindi, sabi nga nila, meron naman kaming ginawa sa bigas Zero tariff na nga o 15% o 10% tariff na, binabaan namin tariff para daw maging mura yung bigas. Okay. Tariff po yun, hindi naman, mahabang usapin Ang pwedeng idiretso, inikot-ikot pa nila. Ang point doon, bakit hindi nyo kalaging yung rice cartel? Yan, inikot-ikot nyo pa didiretsahin nyo Sila na yung yung problema. nagdidikta ng presyo kalaging yung mga yan, pagkukulong nyo. Baka sila rin yan. Hindi natin alam. Pero, di ba? Ganun yung tariff kasi, BIR ang pinag-usapan yan, customs. Pwede nilang, di ba? Alam mo na. Hindi na akong sasabi. Alam na natin yun. So, ganun sana ang ina-expect.
Kasi ang plano ho naman ng Marcos administration, Junior, ay sa 3 taon nila, sa unang 3 taon, economic recovery ang plano. Para ngayon, anong nangyayari? Meron bang economic recovery? Yung problema. Stock market, medyo minsan tataas, minsan lubog. Yung currency natin, magkano na ngayon? To a dollar? Oh. Di ba mataas? 59. 59, magsi-60 na. Highest ito so far. Precisely. 1986. Oo, 1986 ano yan. Ganun ang ano nun. Yung ating stock market, sabi ko nga, pababa pataas, etc. Tapos ito pa, bubulagayin pa tayo by September ng Fed, yung US federal rates. Yung pa pala, yung adjustment sa federal rates. Malaki yung kapatid ang magiging epekto niyan. Handa ho ba tayo doon? Meron bang response ng Marcos Jr. administration? Okay? So, kung ako lang ho dyan, kasi ang susunod magiging parang pronouncement ng ating Pangulo sa State of the Nation is that magpo-focus na siya sa political reforms. Okay. Kasi natin niya yung 6 years niya, economic, political. So, magiging political na ho yan after the SONA. So, hindi mo pa nga na-solve yung economic, naman. Tapos, magpo-political solution ka. Anong mangyayari? Political o self-preservation solution? Maganda yan. Kasi di ba pag may emergency, marami ng cases sa ibang bansa Di ba? Ngayon mga presidente, ginagamit nila yung kunyari external threat para makapag-declare sila ng batas militar pero at ma-extend yung kanilang term. Baka ang tingin nila, ang ating political stability ay nakasalalay sa kanila. Pwede. Baka ganun ang nasa utak nila. Oo nga, pwede. Diba? Kasi pag ganun, mag-justify mo yung bakit siya ganyan mag-isip. Pero ang tanong, totoo ho ba yun? Makikita natin sa mga susunod yun. Nakikita natin. So, ang point 2 namin dito, mga kababayan, resolve natin through international norms yung ating West Philippine Sea issue. Ano ibig sabihin yan? Makipag-usap tayo. Yeah. Di ba? Wala namang masama kung makipag-usap tayo Di ba? Wala. In fact, mas maganda nga ho yun. Nag-uusap kayo para magkaintindihan. Ngayon, kung sa tingin natin, barbariko pa rin silang gumagawa doon, usap pa rin at iparating natin sa international community. Kasi yan, pwedeng gamitin yan yung mga acts na gano'n ng China, na medyo barbarian, un-humanitarian. Pwedeng gamitin yan as a basis for a case ng Pilipinas laban sa China. Ngayon, doon sa possibility ng nuclear wars, Ritter, matulog ka siguro nung susunod. Mag-analyze ka muna. Kasi siyempre, utak-bulburan sigurado yan. Kaya ganun ang tingin na nuclear. Huwag ko kayo matakot dyan. Hindi mangyayari kasi sinong tanga na leader ng isang bansa, maski si Putin, ang gagamit ng nuclear weapons. Alam naman nila pagka kanilang ipinairan, babaksakan din sila ng nuclear weapons. That's right. Diba? So, sira rin sila dyan. Plus the fact na ang nuclear weapon po, sobrang delikado yan. Isang putok lang yan sa isang city. Mayroon yung corresponding ripple effects. Gayon pa man, Ricky, it's still very important na yung anti-proliferation, yung reduction of nuclear arms, yung mga ganong agenda, at saka yung pagde-declare natin na tayo ay nuclear-free na bansa, na hindi pwede pumasok dito ang nuclear weapons, tulad ng mga nuclear weapons sa submarine, ay ipagpatuloy ng Pilipinas yan at ang panawagan niya sa sa buong mundo, Kasi hindi pa rin naman tama na patuloy na nagdadagdag ang mga nuclear weapons. Tama. Correct. Very good. At tayo mga Pilipino, always on guard, always be ready. Hindi naman natin sinasabi na habang nakipag-usap tayo, nangangahulugan yung sinasabi namin dito na, inaano niyo yung counter-narrative ng pamahalaan. Hindi po. Kami po, gusto rin namin na bawat mamamayan, ready tayo. In fact, ready. Yung paalala ni Zubiri, isa sa mga paalala niya, kung babalikan ko si Zubiri, di ba yan yung huli niyang paalala bago siya umalis sa pagka-senador? Yung mga Pag-Senate President. Yung ba sinabi yan? Pagiging President? Senate President ba? Okay, I'm sorry. Senate President. Senator pa rin siya. Senate President. Bago siya umalis sa pagiging Senate President,
May story niya kung bakit umalis siya. Pero yung mensahe niya, isa sa mga mensahe niya, yung ating mga polisiya para palakasin ang ating defense, kailangan nating ipasa. Kailangan nating ituloy. So lahat po itong sinasabi natin, hindi ibig sabihin na ayaw naming depensahan natin ang ating bansa. Hindi. Gusto po natin. At tulad po ng sinasabi sa ating national anthem, ay makikipagpatayan po tayo. Suportado po namin ang sandatahang lakas, lalo ng Philippine Navy dyan. Di ba? Ang amin lang siguro po, dugtong sa panawagan ng Pangulo, we are not in the business to instigate war. Therefore, we should be in the business to instigate peace and to instigate diplomacy. First thing to do, yung unang naobserbahan ni Ricky, napakaganda obserbasyon nun na maaaring hindi napansin ng iba. Yung ating mga spokesperson, ang mga nagsasalita, dapat siguro Department of Foreign Affairs rather than Coast Guard or Department of National Defense. Kasi iba po ang dating. Iba po ang dating. It's as if sinasabi natin we're not in the business of instigating war, but we are preparing for war. So iba po yun. Medyo ba't iba ba natin po. binibigyan ng publicity si Gibo in the first place? Sa susunod ko yan. Bakit si Gibo instead of Manalo? Babalik na naman tayo dun sa elephant in the closet eh. Isang araw kailangan natin paliwanag yung elephant na yan. Okay, maraming salamat po. Yan po yung aming update this week. At tabayanan niyo po yung mga susunod po namin pagtalakay dito lamang sa Public Agenda. Maraming salamat po. Maraming salamat po.